Okay, good afternoon once again. Uh, so we are now in our session, in our class in Philosophy of Christian Education. So bago tayo magsimula, inanyayahan muna na lahat ng ay manalangin muna tayo and siguro i-lead tayo ni Pastor RJ para sa ating opening prayer bago tayo mag-start sa ating klase ngayong hapong ito. Praise God. So, okay, let's pray together. Heavenly Father, we thank you for this wonderful afternoon and for your goodness and kindness toward us. As we begin our class today, we ask for your guidance and wisdom to open our minds and hearts. Bless our teacher and with wisdom and knowledge so that we may understand our lessons and grow in knowledge. May your presence be felt in our virtual classroom, leading us in wisdom and understanding, Lord God. Grant us the ability to receive the lessons with open heart and minds, and may your truth dwell within us. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, no? Amen. So last week our lesson is all about again it's philosophy of Christian education. At gawin natin siguro daanan po natin yung ating mga napag-aralan nung nakaraan. So ano lang tayo, retain lang natin yung ating napag-aralan nung nakaraan o balikan lang natin. So yung pinag-usapan natin, so yung gagawin lang natin is balikan lang nating sandali tapos proceed tayo dun sa ating next class para ma-remind lang talaga dun yung ating mga pag-aaral, no? It's better to repeat the subject that we study last week. And yan po ay palagian natin gagawin para talagang ano talaga natin, no, ma-absorb natin. We absorb the lesson, we absorb the subject, not only just to hear but internalize and know really our topic, no. So last time we discussed the three word of the subject. It's called philosophy, Christian education, no? Philosophy, yung three words dun sa philosophy of Christian education ay it consists o binubuo siya ng philosophy, Christian, and education. So yung inuna natin yung nung nakaraan yung word na philosophy. Okay, again, philosophy, the word philosophy means love. So yung uh, word na philosophy ay ang ibig sabihin nito ay pag-ibig, no, of wisdom. Indeed, it is a love of wisdom that guides philosophers to explore fundamental questions about who we are and why we are here. So, yung pag sinabi naman natin Christian, o yung sa root word ng Christianity, Christianity is a monotheistic religion. Again, pag sinabi natin when it's a monotheistic religion, it believe in one ultimate creator o naniniwala tayo sa nag-iisang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. So nakahanay siya, it called monotheistic religion. So based on the life, teaching, death, and resurrection of Jesus Christ. So Christianity is based on what we call the teaching, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. So the term Christian, again, is derived from the Greek word Christos, which means anointed one or Messiah. A Christian is someone who follows and believes in the teaching of our Lord Jesus Christ. So next is what we call education. So, pinag-usapan natin nung nakaraan yan, ano yung education. So, based sa ating text dito na naka-display, education is the process of acquiring knowledge, skills, values, attitudes through teaching, learning, or research. It is a lifelong journey that encompasses formal education within schools, colleges, and universities, as well as informal learning through personal experience and interaction with the world.
So ngayon ay dadako na tayo dito no sa ating next topic no. Although hindi naman siya yung pinaka next topic, isang topic pa rin to. It consists kinapapalooban ng philosophy of Christian education. So nasa introduction pa lang tayo ng introduction to philosophy of Christian education. So nakita nyo rito ay pag-aaralan natin yung isang sangay ng philosophy of Christian education. Again, pag sinabi nating philosophy of Christian education, ito'y tumutukoy sa filosofiya o paniniwala, belief ng ng Christian education. Because all branches of knowledge, science has philosophy. Tatandaan po natin yan na ang lahat ng subject, whether secular yan, ay may tinatawag na filosofiya. So mapalad tayo, we are very uh, lucky to study philosophy in this level, no? So sa ating first year study dito, pinag-uusapan na natin tong philosophy of itong mga filosofiya na ito because philosophy sometimes or you can study philosophy pag sinabi nating pag-aaralan mo ito, kadalasan to pinag-aaralan to sa master, sa doctorate, pero it is good to see o na makita natin o ma-experience natin na pinag-aaralan na po natin to. By the way, ang philosophy no pag nag-doctorate kayo, etong philosophy na ito ay sa kailangan sa master nyo meron kayong tinatawag nating thesis, no? Hindi kayo, you cannot proceed to PhD or doctorate without research. So, research is very important in studying. If you want to become a doctor of any field or any specialized subject, you need to have a research. And research has a combination of philosophical question, philosophical research, philosophical understanding about the subject. So that is why we need to really understand what is philosophy and what is our benefit to study philosophy. So again, this is introduction to what we call the philosophy. Philosophy. Okay, kulang pa ng itong ating no. Minsan pag nagmamadali tayo, nakukulang din yung Yan. Philosophy, no? So, again, philosophy is a social science that deals with everything. Okay? Always remember that philosophy is social or a type of social science that deals with everything. So, ibig sabihin ng filosofiya ay pag-aaral ng social na agham na nagdi-deal siya sa lahat ng bagay. Pag sinabing that deals everything, ay siya po ay merong siyang involvement sa lahat. Pag sinabi nating philosophy, ganun kalawak yung usapin pagdating sa philosophy or filosofiya. Teka lang, wait lang po, no? Sarado ko lang yung malakas yung malakas yung ulan dito. Wait lang po. Okay, malakas no? Malakas yung ulan dito sa amin. Ewan ko lang sa inyo kung malakas na yung ulan diyan sa bandang parting Mindanao, pero dito sa NCR ngayon, malakas yung ulan ngayon dito. But anyway, balik tayo dun sa ating topic. Again, philosophy is a social science that deals with everything. So, lahat ng bagay, especially when it comes to academe, sa pag-aaral ay malaki yung kinalaman
ng tinatawag nating philosophy or filosofiya. Okay. Nung nakaraan, nung kay Dr. Ray Pamitan, pinag-usapan niya rin yung tinatawag nating about sa philosophy, no? O nadaanan din yata na ninyo to, no, yung branches of philosophy. Pero eto nga ay kasama din yan kasi sa subject natin. Branches of philosophy is also integrate in our subject in philosophy of Christian education. So, eto yung pag-usapan natin ngayon. So, branches of philosophy. Number 1, metaphysics. So, when it says metaphysics, ito po ay naka-focus about the study of universe and reality. Okay. Again, ang filosofiya, sabi ko nga ay tawag dito, napakalawak. Philosophy is very wide topic or wide discussion when you talking about philosophy. So, una dyan, the first branch of philosophy, pag-usapan natin is what we call the metaphysics, the study of the universe and reality. Again, most of the philosophers is very, tawag yun dito, very pre-thinker sila. Pag sinabi nating pre-thinker, o talagang mapag-isip sila, o talagang inaano talaga nila yung mga bagay sa isang bagay na pinag-aaralan nila. Lagi nilang ine-integrate yung philosophy sa kanilang pag-aaral. So sa metaphysics, okay, pag pinag-usapan natin yung metaphysics, most of the first century philosophers study also the universe and reality. So etong mga philosophers na ito, all of the philosophers before the pre-Socratic philosophers and the day of Socrates ay pinag-aralan nila. They study the universe and reality. Okay? Because at the time of the philosophers, some people, most especially the atheists, did not believe in a supreme God. Okay, hindi sila naniniwala doon sa tinatawag nating manlalalang o creator, no? Ito yung mga atheists, alam naman natin yan pag sinabing atheist, ito yung mga hindi naniniwala sa manglalalang o lumikha. Pero itong mga philosophers, may mga questions sila, most especially yung mga Christian na philosophers katulad nila Aquinas, no? Sila po ay naniniwala sa Diyos o manglalalang. So pagdating sa view nila, pinag-aralan nila yung para sagutin yung arguments of those atheists, no? Para sagutin nila yon yung argumento nila na walang Diyos, ginamitan po nila ng filosofiya. Okay? So again, philosophy is the love of wisdom. Okay. So, sabi nga sa Bible, hindi ko lang nakalimutan ko lang yung pinaka-saktong chapter nun. Romans yan eh. Yan yung kadalasang binabasa natin. We quoted or we read that quotation in the Bible when we encounter atheists. When we encounter atheists that told us that they do not believe in supernatural being or creator. They do not believe. And we always quoted this, no? Lagi nating kino-quote etong word na ito o yung teksto sa Bible na kung saan kasi may mga tanong diyan no? Sometimes people, most especially the atheists, how can you prove that there is God outside the Bible? So paano mo raw, kadalasan tanong yan, paano mo raw matawag dito, mapapatunayan na merong Diyos sa labas ang Biblia, outside of the Bible? So
sa Bible pala makikita mo na yung verse na nagsasabi din naman ang lahat ng nakikita natin sa kapaligiran, ito yung manifestation ng Creator. So, ito yung pagpapatibay. So, sa atin, pag tinanong tayo dyan, outside the Bible, hindi rin naman malayo din dun sa sinasabi ng as teksto dun sa Romans o yung sa verse sa Romans na kung saan ay sa atin kung papatunayan natin sa labas ng Biblia, hindi lang malamang ito rin yung sabihin natin, no? So, lahat ng bagay na nakikita ng tao, okay? Lahat yan, puno, halaman, lupa, dagat, kalawakan, no, anumang bagay, ay ito po ay para sa atin, ang filosofiya natin yan, paniniwala natin, beliefs dyan, ay may lumalang. Okay. So, dito pa lang tayo, no? Eto, mahaba-haba tong usapan natin to when it comes to metaphysics. Isa-isahin natin para magkaroon talaga tayo ng broad idea or kung meron man kayong idea is mapasadahan talaga natin siya, no? Again, eto nga, no, yung mga ateista na hindi naniniwala sa ah, Panginoon. So, eto yung pwede nating sabihin yan. Okay? Na ang lahat ng bagay, all things that we see, no? It is the manifestation of the one and only creator of all things. Not in not only in earth but also in the universe. So lahat na nakikita natin hindi lang sa dito sa planetang mundo kundi sa buong universe, makikita mo yan na ito yung manifestation ng creator, na tayo ay naniniwala na merong creator. So itong metaphysics na ito ay pag-aaral about dun sa universe at reality. What is the reality of life after death? Most of the philosophers again is a pre-thinker. They always want to think. Wala, mahilig silang mag-isip, no? Mahilig silang tumuklas. Kaya nga ang philosophy, again, is ano rin siya, no? Partly science din siya, no? O parte siya ng social science. So, si metaphysics, pinag-aaralan niya yung realidad din. Realidad ng ano ba yung tawag dito, yung tinatawag nating ah, kahulugan ng buhay. Okay, no? What is the value of life? What is the value of everything? Okay, so yan, pinag-uusapan yan pag sinabi nating metaphysics. At pati ang universe, pinag-uusapan nila yan. Meron pa bang malikot kasi ang mga isip o yung kaisipan ng mga philosophers na ito, lalo yung mga naunang philosophy. Actually, lahat ng tinatanong ngayon ng karamihan ng philosophy o philosopher na mga tao ngayon ay naitanong na yan ng mga sinaunang pilosopo o philosophers, no? Ano ba yung kahalagahan ng mga bagay? Ano ba yung kahalagahan ng realidad? Tinanong yan. At hanggang ngayon, as a philosophers, no? As a modern philosophers of our time, ay we always, what we call, tinatanong natin, no? We always ask the reality of our life, no? We always seek the truth. We seek our destination. We seek our reality, no? Okay. So kaya nga, most of the scientists today is always continue to learn something about the universe. They continue to discover or they continue to research if they can, what we call this, discover a new planet. Ginagawa po yan ng mga scientists. Some scientists is also a philosophers in their thoughts. They study what we call universe. They want to seek o gusto pa nilang hanapin kung meron pa ba may mga
may mga universo pa ba o may mga planeta pa ba na makikita bukod dito sa ating Milky Way. Actually, ang universo o universe ay napakalawak niyan. So etong ano natin, etong tawag dito, etong kinalalagyan ng mundo, yung at nasasakop siya ng Milky Way, ito yung pinaka ano niya, ay part pa lang 'yan. Hindi pa kasama diyan yung meron pa yan makaka-encounter ka diyan ng mga black hole na kung saan ay merong pag pinasok mo raw yung black hole na yon, meron pang ibang dimension, no? Na kung saan may iba pang parte, either ng buhay o kung ano pa man yung makikita mo. Hindi lang tayo existed ang buhay daw, sabi ng mga philosophers na scientists dito sa ating Milky Way. Pag sinabi natin sa Milky Way, nandiyan yung Earth, Mars, no? Yung mga planeta na yan na kung saan kasama ng Earth, no? Kasama diyan yung Sun. Pero sabi ng mga scientists, merong nag-exist pa raw itong mga ibang planeta o yung other parts of universe. Okay. Yan yung metaphysics. Number two, logic, no? Sa logic naman, sa branches of philosophy or sa branch ng philosophy, yung logic focus on how to create a valid argument. Okay. So paano sa logic raw ay paano raw gumawa o mag-create ng validong argumento. How to create a valid argument. Most of our attorney, no? Or the Juris Doctor student. So, sino ba tong Juris student na to? So, dati kasi pag nag-aral ka ng batas, ang kurso niyan ay Bachelor of Law. Okay. Pero ngayon, in our modern generation, in our modern time, ang tawag na po dyan is Juris Doctor. Okay. Juris Doctor po ang tawag dyan. Pero, dati kasi, from high school, okay, wala pang K-12 nung time na yun, no? First year, second year, third year, fourth year, pagkatapos mo nun, ay pwede ka nang mag-Bachelor of Law. Okay, pwede ka nang kumuha ng kurso na batas. Pero ngayon, dahil hindi ko lang alam kung ibabalik ba yung tawag dito, kung i-aprobahan na ba yung grade 10 uli, which is equivalent to fourth year, no? 4 na taon na lang sa pag-aaral uli doon sa tinatawag nating high school. Then, pag diretso ka na ng college. Pero, hindi ka kagad makakatawid ng tinatawag nating Bachelor of Law o tawag dito ng Juris Doctor. So, sa pag-aaral kasi ng batas ngayon, kailangan mo muna meron kang isang kursong bachelor bago ka tanggapin sa law school. Okay, yan po yung kung gusto mong pumasok ng law school, which is very magagamit mo ang philosophy when it comes to law school. And logic is a part of techniques. Okay, no? Para sa gumawa ng balidong argumento because philosophy is what we call the preparation to go to law school. So, parte siya, no? Na kunyari, gusto mong pumasok ng law school, kailangan mo ng philosophy. So, etong philosophy na to, yung Bachelor of Arts in Philosophy o Bachelor of Philosophy, ay magagamit mo yan, no? Isa sa pinaka-pre-law. Pag sinabi nating pre-law, ito yung mga kurso sa pag-aabogasya na ito yung mga sikat na kinukuha ng mga nais mag-law school. Okay, no? Nandiyan, kasama niya ni philosophy si political science, public administration, social science, okay, education, accounting. Yan yung mga kinukuha ng mga gustong mag-abogado. Pero nakakatuwa nga ngayon, some of the pastors in our city in Caloocan, nakumuha din sila ng law. Okay, no? Nakaka-challenge sila, no? Okay. Continuous learning sila. So, maganda rin naman mag-aral ka ng
ng batas, no? As a pastor, we need the legal aspect. Okay, sabihin na natin na hindi ka naman mag-aabogado, but when it comes to the legality, it is very important to know even the basic of law, because some of our congregation members, some have a problem, some our congregation members in the church uh, na merong problema sa legal na aspeto. Pero pag may alam ka rito sa mga bagay nito, makakapagbigay ka. You can advise them about legal matters. And when it comes to legal matters, the church or the congregation has a legal matter also. Most especially when it comes to the property of our church. Okay? So, it has advantage. It is a great or it's a big advantage when you know law or when you know the basic of law. Okay, kailangan alam natin yan. As, di ba sa SEC, no? May mga batas diyan, no? At hindi lang yan, yung mga batas sa lupa natin. Kaya nga minsan na sinasabi tayo ng mga kaibayo natin, ng mga Katoliko na negosyo yung ating iglesia kasi nakarehistro tayo sa Security and Exchange Commission. Pero sabi kasi yun ang ano nila, argumento nila na ang isang tunay na church hindi na naman kailangan niyang na ano siya na irehistro. Tama naman. Kasi mas nauna pa ang ministry o ang gawain o ang iglesia even doon sa tawag dito sa form ng government o sa pagkakatatag ng gobyerno ng Pilipinas. Nauna pa una pa talaga ang church o ang ministry ng Panginoon, no? Pero ang valid argument natin diyan ay tayo'y nagpapasek dahil sa legality ng ating mga ari-arian. Okay, kasi as a pastors, nais naman natin bago tayo mag-report, no? Mag-report doon sa sa kalangitan, yung church naman ay may tinatawag nating kasiguraduhan. Okay, no? Lagi nating tatandaan to. Ito, paborito ko to. Lagi kong kino-quote sa mga estudyante ko mula noon pa, no? Ang magaling na leader ay hinahanda pa lang yung mga bagay na dapat niyang paghandaan sa hinaharap. Pero pag banda naman doon sa usaping leadership, ang lagi kong sinasabi sa kanya o sa kanila mga estudyante ko ay ang isang mahusay at magaling na leader ay inihahanda niya na malayo pa lang yung papalit sa kanya. Malayo pa lang, pine-prepare mo na yung papalit sa'yo. Malakas ka pa lang, no? Dahil meron akong mga karanasan. Ako'y napunta sa isang evangelical church, established to. Ay, etong pastor na ito ay ako yung ano niya, no, na nakuha niya akong magpapastor doon. Pero sabi ko nga, why na dapat doon mismo sa loob ng church kayo kumuha ng na-disciple na magpapastor. Again, mas maganda talaga na yung papalit sa'yo ay mismo doon galing sa church. Kumbaga, hindi hugot siya sa labas na ipapasok mo sa loob ng church mo kasi definitely may mga doctrine, no? Buti sana kung kaparehas mo sa doctrine to, no? Kahit nga kadoktrina mo na nagkakaroon pa ng problema. Pero ang sinasabi diyan ay mas maganda doon mismo, doon sa loob ng church nyo. Bilang isang pinuno, kailangan malayo pa lang inihahanda mo na yung hahalili at papalit sa'yo. Kaysa yung okay lang mamamatay ka na o kung nag-aagaw buhay na saka ka mag-isip ang church o ikaw kung sino ba yung papalit sa'yo. Pero dapat, alam mo na yun. In the same manner, in the same context pagdating dun sa legality ng church. Kaya nga again, nagpapasek tayo para dun sa legality para ma-secure natin yung iiwanan ninyo o natin na gawain. So, dapat yung sa isang pastor, kailangan yung security ng church. Inaayos natin yan. Lalo na yung mga legalities sa lupa, no?
kailangan ano pa lang, 'no, bata ka pa o malakas ka pa, inaayos mo na yung mga ano, yung mga papeles para pagdating ng panahon yung iiwanan naman nating mga maiwan o magpapatuloy ng gawain ay talaga nga namang ano 'to, maayos yung kanilang, ipagpapatuloy na ministry o gawain. So, again, etong pag-aaral ng law ay isa sa magandang bagay, 'no? Who knows, 'no, makapag-aral din kayo ng batas, makapag-aral kayo ng law. Lalo na si Pastor Tristan, 'no, related, nasa military. Bagay na bagay siyang mag-lawyer din. Ako dapat kung hindi ako pumasok ng graduate school, para ko gusto ko muna kasi mag-doctorate din ng secular, hindi lang sa doctorate ako ng theology. Gusto ko rin yung doctorate ng secular kasi kahit papaano maano mo na yun eh. Mapapakinabangan mo na siya, no? Magagamit mo na siya. Pero kung hindi siguro ako tumuloy sa graduate school, hindi ako nag-Master of Arts in Guidance and Counseling ngayon, ay nag-law school ako ngayon. Actually, nag-apply ako ng law school sa University of Caloocan City, kaso hindi na ako umabot doon sa tinatawag nating ano. Pero sabi ko, sige, pag natapos ko na lang, no. Kaya yung pagdating doon sa ano, I really love also when it comes to law and when it comes to legal matter, no. Gusto ko yung mga bagay na yan. Kaya pag natapos ko siguro, ay maganda rin mag-aral niyan eh. And that's the foundation of philosophy. That's the foundation of what we call legal matters, that you know also the philosophical or logical, or the philosophy of law, the philosophy of logic thinking, and the philosophy of, to create a valid argument, no? Isang magandang bagay to pag alam mo to. Katulad nga na 'di ba yung mga debatista ng mga ano, ayan sila ay ano yan, may mga yung mga nakikipagdebate, ay ano yan ay ground yan sa ano, o may foundation yan sa sa philosophy, sa filosofiya. Kasi kasama ang logic diyan eh, no? Kaya pag pastor ka, dapat pag-aralan din natin tong philosophy, kasi malaki yung tulong nito sa atin, no? Lalo pag kukuha ka ng PhD, no? Hindi yan yung, kaya nga natatawa ko, no? Sabi raw, puro hangin ang dala. Okay. Yun yung mga banggit na pangtutuya. Oh, puro hangin ang dala. Pero yung PhD, hindi yan puro hangin ang dala niyan. Kasi hindi naman nila maaabot yung kinalalagyan nila na meron silang Doctor of Philosophy kung hindi nila pinaghirapan yan. So, kumbaga sila ay ano yan, kumbaga deserve nila na makuha yon. So, I hope na kayo po ay dumating din sa point ng time na kayo po ay mag-Doctor of Philosophy din, no? Para magandang bagay din kasi yan, no? Na pag tayo ay nagtuturo, itaas natin yung antas ng ating credentials. So, i-maximize natin yung ating credentials, lalo na kayo, some of you, ngayon pa lang, ngayon may na nagde-disciples na kayo, nagtuturo na kayo, kailangan po natin yan yung philosophy, no? O yung mag-PhD kayo, no? Kung gusto nyong meron kayong credentials talaga, na paggagawa kayo ng aklat, kahit papano naman doctorate tayo, no? Kasi nga parang may kay ka na rin na gumawa ng sarili mong libro. Okay. So kung mapapansin nyo, lahat ng mga tawag dito, yung mga sa bookstore, National Bookstore, tignan nyo yung mga ano nila, yung mga author. Kasi ganun ako, talagang inaano ko yung ano tinitignan ko yung mga libro. Ano ba natapos nito? Ano ba yung background niya, educational background niya. Karamihan makikita mo, kung di doctorate yan, PhD sila. So, hindi na nakakayang magsulat ng libro, kahit sa sinasabi nating theology, pag ano ka na, may doctorate ka, may PhD ka, at yan ay, ano mo yan tawag dito,
ano mo yan, tawag dito kumbaga sa pagkatao natin, no? Ay investment din yan. Okay, education is investment. Sabi nga dun sa verse sa isang verse sa Proverbs na gaano man kamahal ang karunungan ay pilit kong bibilihin. Parang ganun yung kanyang konteksto, no? Na kahit mahal ang edukasyon o kahit anong mangyari, dahil mahalaga sa kanya yung edukasyon, yung karunungan, bibilihin niya to. So, ganun. So, meron tayong tinatawag na pagsasacrifice sa ating ginagawa dahil sabi nga, you are a product of your past. Tayo ay produkto ng ating nakaraan. Ako po, kung hindi po ako nagsikap, wala ako sa ganitong kalalagayan. Kayo din, no? Etong ginagawa nyo, pundasyon to eh. Okay? Magugulat na lang kayo sa susunod na panahon, magugulat na lang yung mga nakapaligid sa inyo na, ay, eto na pala, si Dr. Tristan, Dr. RJ, Dr. Leonard Kim Marquez, ganun na pala yung level na kanilang naabot o sila po ay mga magtuturo na, no? Na kung saan ay ayun yung pinaka ano ko sa inyo, no? Dalangin ko sa inyo na lahat kayo maging Right. doctor, no? Kung anumang doctor 'yan, Doctor of Education, Doctor of Theology, Doctor of Philosophy. I hope na kayo po ay makita ko 5 years from now, 10 years from now na mga doctorate na rin na kung saan kayo po ay magiging isa sa pinaka mahuhusay, magagaling na mga tagapagturo dyan po sa inyong lugar at hindi lang dyan sa inyong lugar at kung saan pa yung maaabot nyo. So again, logic, ito po yung part ng branches of philosophy na ano yan, no, na ang pinaka pinopokus niyan paano gumawa ng valid argument, no? Paano gumawa ng validong argumento. Number 3, epistemology. Pag sinabi naman nating epistemology, the study of knowledge and how we acquire knowledge. So, ang epistemology naman sa branches of philosophy ay ang pag-aaral ng karunungan at paano i-acquire ang karunungan. Okay, the study of knowledge. So, tayo ay ngayon ay nag-aaral tayo, no? Ito ay isang paraan ng pag-aaral ng karunungan because listening is what we call learning, no? Yung sabi nga kahit sa Bible, no, dun sa ang kayo pag pinag-usapan natin ang pananampalataya ay nanggagaling o nagmumula sa pakikinig. Ganon din. Pag sinabi nating pag-aaral ng karunungan o knowledge, so siyempre yan ay kaakibat diyan yung ganitong mga gawain, no, yung pakikinig, okay, pag-aaral, pagbabasa para magkaroon tayo ng kaalaman, the study of knowledge. Pero pag sinabi nating the study of knowledge sa mas malalim na ano niyan, kahulugan ng study of knowledge, hindi mo lang siya pinag-aaralan. Okay? Important thing also, or the ultimate important thing when it comes to study knowledge is the application na i-apply mo yung pinag-aralan mo. Okay, for example, church planting. Okay, church planting, dami mo nabasang mga books, mga libro, pero wala namang application. So, wala rin siyang bearing o wala rin siyang kasaysayan o value pag hindi natin nai-actual yung ating pinag-aaralan. Kasi kailangan yun, no? So, sa pag-aaral kasi ako nung estudyante pa lang ako dati, ay gusto ko siyang gusto ko siyang subukan. Kunyari, yung mga pinapagawa sa amin o yung mga napapag-aralan namin, tinatry ko siyang i-practice na o gawin na para mayroong siyang tinatawag na output, no? Yung kalalabasan. So, yung pag-aaral ng knowledge ay kailangan na pag-aralan mo rin siyang may sa katuparan, pag-aralan mo rin siyang magkaroon ng reality dun sa ating ginagawa. So, as a philosophers, no?
kung tayo ay mag-iisip ng katulad ng isang philosophers, no? Pinag-iisipan natin to, ano ba yung beliefs, philosophy ng pag-aaral ng knowledge, lalo na pag ikaw ay ah, education graduate o education student or Christian education student. Etong pag-aaral ng karunungan ay malawak na usapin to. May tinatawag na methods of teaching. Okay, no? Ano yung method, metodolohiya kung paano ka magtuturo. Okay? Kasama diyan yung tawag dito school administration. Okay? Kasama diyan sa pag-aaral na yan yung counseling. Kasama diyan yung psychology. Ayan yung part ng education, no? Na kung saan sa epistemology, mahalaga din sa philosophy yung tinatawag nating study of knowledge. Kasi ang karunungan, kaya katulad nga na sinasabi ko, ang philosophy ay nagmula yan sa tanong. O ang mga pilosopo ay o mga philosopher, mahilig sila, they always want to know something. They are very what we call this mga investigador tong mga to, no? Nag-iimbestiga sila lagi, nagtatanong sila. Kumbaga nagsisik talaga sila ng knowledge o naghahanap sila talaga ng karunungan o dun sa mga katanungan nila, dun lumalabas yung mga bagong karunungan, bagong edukasyon, bagong kaalaman na talaga naman hanggang sa ngayon ay napapakinabangan pa natin. At hindi lang basta sila nag-study ng knowledge, hindi lang ina-apply nila, pero inaalam din nila kung paano sila makaka-acquire ng kaalaman. Pag sinabi natin makaka-acquire, makakakuha ng karunungan. So, ganun yung mga philosophers, no? Katulad kayo, nag-enroll kayo sa mga Bible school na kung saan ay pumasok kayo hanggang dito sa ICTC na good news. Congratulations po sa ating lahat dahil approved na yung ating International Bible University. Congratulations dahil gagraduate kayo na ang nakalagay sa inyong mga TOR, diploma, ay International Bible University na. So, hindi na siya so magpapalit na tayo. So, sa akin pag na okay na nabayaran ko na next week yung na ano ko na yung ibang dokumento sa SEC, maganda na dahil ayun na yung magiging pangalan natin ngayon. So, magugulat kayo, huwag kayong magulat na yun na yung magiging pangalan natin kasi hinahanda ko ng palitan yung ating pangalan. So, yung maganda na yung maganda yung credentials nyo, no? International Bible University. Kung merong Philippine Christian University, tayo naman ay International Bible University, no? International na universidad ng Biblia. Okay, no? Mabigat, no? Hindi lang siya Philippines kundi international. So, congratulations. So, ipopost ko yan pag natapos na ito. Natutuwa ako dun sa mga development ng ating school. At ang next target ko naman yan, kung loloobin ng Panginoon at ating wino-workout yung sarili nating CHED CHED application, no? Para sa atin na hindi na kahit wala na tayong partner school, no? Tayo na sarili na natin yung mga accreditation pagdating diyan sa higher education sa CHED, no? So yan yung mga bagay na wino-workout natin paunti-unti, no? Kasi lahat naman bagay hindi naman yan mabilisan o hindi lahat ng bagay fast track, no? Hindi lahat minamadali kundi nasa proseso, no? Bali na mabagal pero at least sure tayo dun sa tinatahak natin, hindi tayo namamana sa dilim. Okay. So yan yung magandang bagay ngayon, no? Again, etong mga philosophers na ito ay pinag-iisipan nila paano i-acquire tong knowledge, no? Again, balik tayo dun sa inyo in reflection dito sa pinag-aaralan natin. Kayo pinag-aralan nyo, nag-Bachelor of Theology kayo, nag-seminar kayo kasi gusto nyo ma-acquire yung knowledge paano ba magpastor,
paano ba magiging effective sa church planting? Paano ba maging effective dun sa tamang pagtuturo? Ay magtatapos tayo ng 15 minutes, balik na lang tayo uli pag natapos yung oras natin. Again, kaya nga sa inyong actually ano kayo wala kayong pinagkaiba din sa mga philosophers. Kayo man na mga nandito ngayon na nag-aaral sa ICTC o IBU o saan man kayo nag-aaral ngayon na mga theology school. Mga philosophers kayo Bakit? Kasi nga, ang philosophers ay isang tao, isang persona na mahilig mag-aral. Lalo dun sa kanyang field. Pag sinabi natin field, eto yung kanyang ginagalawan. So, dapat siyempre, walang pinagkaiba yan. If you develop business, if you create business, no? Ikaw ay may negosyo, you are a businessman, you must study your business, your own business. Pag-aaralan mo, paano ba lalago itong lalago itong negosyo ko? Kailangan ko bang mag-aral ng business management o kailangan ko pag-aralan kung paano lalago yung aking negosyo? Ano ba yung makakatulong sa atin? Walang pinagkaiba yun sa pagpapastor. So, dahil mga pastor tayo, we are ministers of God, we are pastors, we must study. So, magkakaroon tayo ng sariling kusa na humanap, mag-acquire. Sabi nga, epistemology, acquire knowledge. Paano ko makukuha yung karunungan? So, siyempre, nagkaroon kayo ng kusang palo. Okay, no? Na mag-aral sa sa mga Bible school o seminary na pinag-aaralan niyo ngayon. Naghanap kayo para maka-acquire kayo ng knowledge. Yung mga foundation nyo, actually, meron na kayong mga, alam Pagdating sa pastoral, lalo na yan sa tinatawag nating Bachelor of Theology, alam nyo na yan. Pero, ang ano natin dyan ay, kayo po ay maituturing na katulad na rin ng mga philosophers. Dahil, sa karunungan, talagang hinahanap nyo yan para magamit nyo yan sa hinaharap. Kasi the more na tayo po ay nag-aaral sa pastoral o yung sa tinatawag natin sa theology, doon natin lalong maiintindihan ang ministry. Pero siyempre, sa pamamagitan pa rin ng gabay, kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay, no? Pero sabi nga, dun sa Proverbs 10, ang tawag dito, ang nakalagay kasi doon ay ang matalino ay nagdadagdag pa at nagdadagdag pa ng karunungan. So yun pala ang wise ayon dun sa Proverbs, no? Nagdadagdag at nagdadagdag pa ng karunungan. So kayo, wag kayong don't be content. Pero sinasabi naman natin, contentment, okay, magandang magkaroon ng contentment sa buhay. Pero when it comes to education, most especially in theology, Christian education, sa lahat ng ginagawa natin sa tawag dito, sa buhay ministeryo, walang katapusang pag-aaral yan. As a pastors, we are equivalent to a teacher, no? Ang pastor ay equivalent din ng teacher yan. Dahil bakit? Non-stop learning, na continuous learning. Hindi nagtatapos ang pag-aaral pagkaabot sa inyo ng diploma nyo, pagkatapos nyo sa seminaryo, pagkatapos nyo sa Bible school, hindi nagtatapos doon. Dahil ang tunay na pag-aaral, pag nandoon ka na doon sa field, doon sa actual, sa reality, doon sa tinatawag nating realidad ng pagmiministeryo, andun ka talagang matututo. At even si Moises na niya yan na naranasan niya. Marami siyang natutunan din doon. Pero siya ay prinsipe ng Ehipto. He was the prince of Egypt. So hindi siya basta-basta, no? Siya ay nakapag-aral kasi ang Ehipto dati ang center of education Doon siya nakapag-aral, matindi yung pinag-aralan ni tawag dito ni Moises, pero dun sa wilderness, dun siya lalong natuto dun sa kanyang experience, no? Okay, so ganyan po yung knowledge. Pero yung knowledge na wag nating kalilimutan,
yung pagkatakot sa Panginoon. Yun yung pinaka-greatest na knowledge na sabi dun sa Proverbs, no? Yung karunungan. So, yung karunungan, sabi raw, yung taong marunong o taong matalino, ang sabi ron, nagdadagdag at nagdadagdag pa ng karunungan. So, tayo mga pastor ay, siyempre nagtuturo tayo, no? So, dapat hindi dilata yung ating preaching, pagtuturo. Kailangan something bago, no? Nababago siya. Kasi nga, tingnan mo, may mga umaalis na, minsan yung mga umaalis na mga members sa church, sabi kasi si pastor, walang kabuhay-buhay magturo, no? Parang walang ka, ano-ano, no? Parang delata, okay, kinuha pa yata sa Google, okay, nag-Google pa, nag-search, no? Nakaasa dun sa, tawag dito, dun sa, meron dyan eh, may nakita ako niyan eh, tawag dito, yung, pag tamad mag-sermon daw yung mga pastor, naka-ready na, nakadelata eh, naka-ready. Nakakamada na yung punto, sasabihin mo na lang, bibigyan mo na lang ng buhay, pero hindi ano yun, hindi maganda yun. Huwag tayong masanay ng ganun. Ang pinakamaganda, ikaw yung nagluto. Kasi ang preaching, ano yan eh, pag ano yung paghahanda, ikaw yung nagluto, ikaw yung nagtimpla, mas maganda yung ganun, hindi yung dilatang preaching na nakaano ka dun sa outline ng iba. May tawag ako dyan eh, may kaibigan ako dating ganyan eh, no? Ginaya niya yung outline, pati yung diction ng ano eh, ng pastor na iniidolo niya kasi hangang-hanga siya doon. Pangit ng kinalabasan, bakit? Pati yung ano eh, pati yung mannerism na pagsinghot ni ginaya eh. Halatang scripted, no? Kaya mas maganda yung ikaw mismo. Kaya nga sa pag-aaral, ang sabi ko nga, ang pastor ay katumbas din niya na isang guro kasi yun ang ano natin eh, mapa Bible study, mapa preaching, yung pagtuturo pa rin yan eh. So tayo dapat ay continuous, no? Nade-develop ka pa. Kasi hindi naman sa lahat ng school na pinasukan mo, ano kayo dyan eh, yung kumbaga may satisfaction ka na nakuha mo talaga, no? Merong sometimes parang nakukulangan ka, at dun sa mga susunod na pag-aaral mo, dun mo makukuha eh. Dun mo makukuha din yung mga ibang esensya o yung ibang style techniques, no? Na ganito pala yun, no? Mas magandang i-adapt yung ganito, no? So, as a pastor, we must continue learning, no? So, kailangan tayong mag-continue ng pag-aaral. So, ang branches ng philosophy ay kasama dyan yung pangatlo, yung epistemology, the study of knowledge. As a pastor, related sa atin yan, no? Pag-aaral ng karunungan at paano natin i-acquire yan. Pangapat, aesthetics. Okay. Again, nakalimutan kong sabihin, etong branches of philosophy na ito ay matawag dito, mai-intersect nyo o mailalagay nyo ito sa konteksto kung paano kayo magpastor o kung paano kayo sa church o even sa personal na buhay nyo. Okay, no? Ulitin natin yung metaphysics, the study of universe of reality. Pangalawa, yung logic, how to create a valid argument. Pangatlo, epistemology, the study of knowledge and how we acquire knowledge. At yung pang-apat, yung aesthetics, no? Yung sa mga kabataan, mahilig nilang tong ano, sabihin, aesthetics, no? Gaganon pa sila, no? Aesthetics. Pag sinabi natin aesthetics, the study of art and beauty. Okay. Ang aesthetics daw, sa branches of philosophy, ito yung pag-aaral ng art at beauty, kagandahan. So, dito naka-focus yan. So, dito naka-focus tatawag dito yung aesthetics nito, no? Doon siya na yung pagdating sa uh, branches of philosophy, yung aesthetics raw ay naka-focus sa pag-aaral ng sining at kagandahan. So, ang Pilipino, normally ang Pilipino mahilig sa maganda. Okay, no? Hindi lang sa panlabas, lalo pag ang lalaki ay ano yan eh, normal na ano yan eh. Ang tinitingnan ng lalaki yung ano kagad, una yung physical, no? Sa babae hindi eh. Character eh, no? Yung character sa babae, dun sila na nahuhulog dun sa lalaki, yung kanilang kalooban. Ang ano muna yung
kaibuturan. Pero sa lalaki baliktad. Sa atin kasi ano eh, more on ang lalaki ay more on physical. Ito yung tinitignan niya, maganda sa paningin. Okay, no? Kaya nung nagsama sila, hindi niya pala nagustuhan yung ano, yung kaibuturan, no? Labas lang nagustuhan niya. Okay. So yun yung danger nun. So aesthetic nga, maganda rin yan ilagay ito sa konteksto ng lalo sa church, no? Tayo ay pag-aralan natin kung paano mapaganda yung physical na building ng iglesia, no? Alam naman natin yan na ang church ay ito yung mga tao. Ang tawag talaga dun sa ating pinagdarausan ay bahay-sambahan, no? O templo, madalas sasabing templo, o depende kung ano yung tawag natin po dyan, no? Pero yung konteksto na aesthetics, pag pinag-aralan natin ang philosophy, magandang ilagay ito dun sa ating mga church. So, siyempre, hindi na tayo, mm, may mga ibang church na napakalaki, napakaganda, mga napakaayos ng kanilang bahay-sambahan, no? Tayo, okay lang sa atin yan. Minsan nga yung sinasabing parang garahe yung simbahan o yung gawain o yung ministry, no? Yung iba nagsisimula sa ganyan, no? Parang ganun. Sa atin, dahil tayo ay mga matured o matatagal na, hindi tayo nakatingin dun sa ano eh. Kasi dun lang nakayanan sa ngayon, na yun yung pinagsimula ng gawain, ay okay sa atin yan. Pero dun sa mga bago, nakatingin yan dun sa ano, no? Sa panlabas, no? Minsan naghahanap pa ng aircon yan. So yung aesthetic, eh, kailangan natin pag-aralan din paano natin mapapaganda yung ating kapaligiran dun sa loob ng church, no? Paunti-unti. Tapos yung aesthetic, kahit yan sa sarili natin, personal, may papaganda rin natin yan. Madedevelop natin yan. Papasok sa aesthetic yung development of our personhood. Paano ko ba mapapaganda yung aking sarili, hindi lang sa labas, kundi sa loob. So, the study of art and beauty. Ano bang sining? Ano bang sining? Pag sinabi nating sining, arte. Kaya ang art. Ah, walang kailangan meron siyang kahit papano may art o may beauty yung something na ginagawa natin. So yung aesthetics, so may convert natin yan sa ministry. Kaya nga dapat nakaano rin tayo, no? Beautification. So dapat nagdaan tayo, no? Pinapaganda rin natin, no? Ito, wag tayo mananatili dun ito lang, no? Yung ating kayo mga 'di ba mga pastor tayo lahat, no? Na kailangan yung church ay ma-develop din. Hindi man na mabilis paunti-unti dahil sabi ko nga hindi na hindi siya nakukuha sa mabilisan na proseso, no? Dahan-dahan. So pero dun sa dahan-dahan na ginagawa natin ay kailangan nating make it sure naman na uh, nagkakaroon ng progress, no? Napapaganda natin yung ating kahit yung mga program sa church, yung mga ginagawa natin, no? Nade-develop siya. Okay? Kahit mga sintonado yung ating mga song leader, dapat may aesthetic diyan, no? No? May pinag-aaralan natin paano mapapaganda, made-develop. Kaya nga yung ibang mga pastor na hindi marunong o wala sa praise and worship, hindi marunong sa music, nag-hire pa yan, nagbabayad pa yan ng mga magtuturo para mapaayos ng mapaganda. So as pastor sa ministry, kailangan natin yung aesthetics. Kailangan po natin yan, no? Para ma-develop yung kagandahan. Pero not only dyan sa labas o panlabas, kailangan din yung inside, then yung spirituality natin, kailangan din yan. Number 5 dito sa branches of philosophy, yung tinatawag nating politics. Okay. Yung politics naman, gulat kayo, no? Yung ang politics pala ay part din ng philosophy. Okay. Originally, ang mga magagaling na mga tawag dito na mga politiko during the Greek time, okay, no? Okay, even the Roman time or the Roman Empire, karamihan dyan ng magagaling na politiko is mga philosophers. So, mag-e-end tayo, balik na lang tayo, teka lang mag-e-end natin. I-shut down natin din, balik tayo ulit.
Wait lang po.